edition e-Karma Health Option agaw na Sabado. Pitsa 14 bulan na Hunyo taon 2024 kay batayo si Dr. Glenn Soriano at sayan programan e-Karma Health Options. Only in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag na bigat, naimbag na agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungag, ti datoy nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyahat nga kasasad, taptang aldaw, iti Sabado. Maabig, magayaga, masantos siya kabwasan, at balang sinansakay pinablin na dumiringal. Sa e-Karma Health Option at naringilan kada agaw na Sabado aya at panagawa tayo na saratay libre na konsultasyon at panamaglay nan Dr. Glenn Soriano at saray amin ya sakit ya lilik na inyo. Magbibigay po siya ng mga paliwanag kung ano po ang dapat gawin at kung ano ang mabisang gamot tungkol sa ating mga sakit. Ang CP number, yung telephone number ni Dr. Glenn Soriano is 0916-672-6056, 0919-991-7986. Good morning, Dr. Glenn. Oy, good morning, partner Orly. At na, bagong episode na naman tayo. Ang usapan din naman natin ngayon, ang mga sweet blood, yung mga diabetic, ang mga matataas na blood sugar. Yung mga full of sweetness. Yan nga. So, dapat talaga paulit-ulit natin sabihin sa mga yung mga nakikinig para maging aware sa itong yung dangerous na condition nito. Mataas ang blood sugar, papunta ng diabetes yun. At yung diabetes bago mo ma-diagnose, meron ka pang ibang mga komplikasyon na mas delikado. Yun ang mas mabigat. Ikamamatay mo, hindi yung diabetes. Paano po tumataas ang ating blood sugar, Dr. Glenn? Maraming rason yan, marami ng causes yan sabihin natin, pwede namang anatomical, yung sarili niyong katawan, may diferensya. Yung pag-produce ng mga insulin na kailangan sa pagsusunog ng sugar, pwede rin yun. Even before yung problema ng katawan mo, meron din tayong problema sa lifestyle ng mga tao. Mga lifestyle ng tao, katulad ng mga dietary habits. Mahilig lang talaga sa matamis. Wala tayong magagawa dyan kung talagang hindi kayo mapigilan ng kumain ng sobra-sobrang matamis. Okay? So, hindi lang yung miski na kontrolado ka naman sa lifestyle mo, okay naman ang diet mo, pero kung naman nasa harap ka naman ng TV 24/7, hindi ka naman nag-exercise, problema din yan. So, yan, yung mga mabilis na causes ng pagkakaroon ng diabetes at high blood sugar. How about sa pagkain naman? Yun nga, sa pagkain naman, ito yung mga iniiwasan, yung tatlong demonyong pagkain, yung sugar, salt, and fat. Yun. Yung mga taba, at maalat at matamis. Kailangan talaga may konting disiplina, control. Kasi lahat yun papunta talaga sa mga chronic diseases, katulad ng diabetes. Ang dami namang mga pagkain ngayon, Dok. Karamihan sa mga bata, nasasanay na sa mga tinatawag nating mga food chains. Yeah. Kung hindi sa food chain, kung sila ay tinatamad, nag-order yan sa mga food panda. At ito yung mga kanilang kinakain ay sobra-sobra ata sa ano ito?
fats and Fat, sugar, and salt. yun. Ano, so, natuwa naman ako sa narinig ko nung kahapon o isang araw pa na yung move nitong DepEd na pagbabawalan ang pagbebenta sa loob ng school or around the school campuses sa mga bata ng yung mga junk food, yung mga matatamis, yung mga soda na puro sugar naman din. Yun. Kasi nandyan naman ang temptation eh. Kaya ang bata naman pag minigyan mo ng konting allowance, bibili, ay siyempre kung ano yung malapit sa kanya, kung ano yung nandyan sa tabi, bibili niya. Yun lang. So, yung mga nasa tabi, yung dati-dati sa loob ng campus na school, ngayon pinalabas naman sila, pero nandun naman sa harap ng gate, lalabas ng sandali, bibili doon ng mga junk food, bibili ng soft drinks, ayun na. So, yung ugaling ganyan, yung pagkakain ng mga junk food, yung matatamis na pagkain over a span of buong elementary ba? Ano bang elementary nga? Ilang taon yun? 6, 7 years. Di ba? Oh, imagine nyo kung every day nag-order ka ng junk food for 7 years. Oh, sigurado pagdating mo ng teenage years, young adult, meron ka ng high blood sugar na hindi na makontrol. Meron ng organ damage yun. So, hindi pa naman din lalabas yun. Sa teenage, hindi pa rin lalabas yun. Lalabas niya na mahirap ng baliktarin sa young adult ages. Pag 20 ka na. Okay. Oh. Yung mga kabataan, ito, mahilig sa mga chocolate yan eh. Oy, meron din sugar. Di mga chocolate naman. Merong ano ba yung sugar level, yung sabi nila. O di parang conscious ngayon yung mga vendors na kung lang yan, 50% sugar lang yan. O may 70%, o may 80%. O full sugar. Ay, yan ang mga kunwari control. Pero alam niyo na yung mga bata, tayo naman din talaga lahat eh. Alam niyo yung sensation ng matamis, mahirap iwasan yan. Natikman mo yung sensation ng matamis, mahirap ng alisin yun, mahirap ng tanggalin yun. Yun na lang sa soda. Yung soda na nga, matamis na nga. Carbonated pa. Yung sensation ng carbonated sugar, iba na naman, nakaka-addict din talaga. Ganon. So, may mga choices na dapat nyong pag-aralan. Imbis na yon, imbis na yung mataas na sugar na soda, baka pwede mo na lang tubig na lang. Mayroon po lumabas sa pahayagan at sa social media na kung saan mga bata ngayon ay marami na pong mga ng diabetes itong mga bata ngayon. At mayroon pang mga bata na kung saan sila ay maagang nagpapadialysis. Yun na. Ako, na-anticipate ko more than 10 years ago na eh. Kasi yung talagang lifestyle, ang trend ng mga hospital, may sakit, ang clinics, maraming talaga nadadiagnose ngayon ng yung high blood sugar. Maaga pa eh. Ito, di kasasabi ko lang, in the first 7 years of life, pag nasa ka pa lang, nasa elementary school, yun na. Yan, yung kumakain ng matamis. Lahat matamis. Tapos konti lang naman na exercise. So, nag-start na yung damage in the younger years. Pagdating ng teenage years, meron ng umpisa, young adult age, medyo malala na, pero very subtle ang symptoms eh. Ano pa lang eh, para bang sakit lang ng ulo, nangihina lang. Pagdating ng 30-40, ayun na, yun na yung pwedeng umabot na ng dialysis sa ganong kamurang age eh. 30 pa lang. Mananiniwala ko, mas marami kayong makikita ngayong mga panahon, ngayon, in the next 10 years. Dadami ng batang magpapadialysis. So, parang ano ito eh, parang nagdi-deposit ka sa bangko. Correct. Hindi mo alam, Yes. nandun na. Yes. Compounded, accumulated, and then kapag ka lumabas na yung symptom, mag-withdraw na. Correct. Yun na ang ano nito. So, yung nag-start ng 10 years ago. Tinatawag natin chronic. Yun yung nag-start ng 10 years ago. Yun ang poor lifestyle. Parang mahihirapan na tayo. Well, eto na nga. Yung sinasabi nila, yung statistics ng yung health statistics, Kalin Department of Health, dumadami na yung rise ng percentage ng may sakit. Ito isa pa, yung laging yung tumataas yung HIV, di ba? Bumabalik ang COVID. Okay. Ngayon, sabi ko, ano pa lang yan eh.
asahan nyo, in the next 5 to 10 years, tataas pa rin ang incidence, tataas pa rin ang percentages eh. Pero ako sinasabi ko, para bang ako, it's sad to say, I mean, baka hindi pa natin mapipigilan yan. Dahil kailangan tataas at tataas niyan. Alarming na. Ang magagawa natin, starting today, sabihin natin, awareness sa mga mangyayari in the next 10 years. If hindi nyo gagawin ang preventive ngayon. Preventive medicine tayo ngayon. Well, kalimutan mo na yung current. Gamot na yan. Pero ang umpisa nito, para after 10 years from now, magbababa na yung percentage by starting today. Ngayon yan, umpisahan niya na yung disiplina, yung lifestyle, at saka monitor ng yung healthy lifestyle para pagdating after 10 years today, yung generation na yun nung kakausap natin, healthy na, mababa na yung statistics ng may sakit. Ito, at least, number 1 tayo sa Pilipinas. Number 1 ang Pilipinas sa buong mundo. At least, naging number 1 sa pagtaas ng HIV cases. Biruin sa all over the world is Pilipinas ang isa sa mga number 1 na pinakamarami at tumataas na kaso ng HIV. Aside from that, mayroon pang 10 pregnancies. So, nakakatakot ito. Yung pagtaas daw ng HIV or human immunodeficiency virus cases at adolescent pregnancy sa mga Pilipino, lalo na sa kabataan, ay parang lumalabas na itong systematic gaps in reproduction health education ayon sa Commission on Population. So, ito na yung tulong natin dito, Doc. Yung pagbibigay mo ng mga advices, mga aral tungkol dito sa mga sakit na ito. Particularly itong HIV na very alarming na kaso sa ngayon nangyayari sa ating bansa. Nagkakaroon tayo ng infections. Paano ito matratransmit? Napakabilis yung transmission nito, Doc. Pakipaliwanag lang kung paano natin maiiwasan itong natawagin ba nating contamination nito or what? Yeah, well, infection, yung mode of transmission. Well, relatively speaking, puro ako relative. Para bang sinasabi nila 500% increase ng cases ng Pilipinas. Well, kung relatively speaking tayo, sabi ito, ang populasyon talaga natin sa Pilipinas, napakalaki. Okay? So, yung 500% pa, ngayon, yung increase ng 500%, kailangan, well, kontra ako doon sa alarming na mga statistics na binibigay ng media, sasabihin na 500. Pero kailangan natin medyo pag-aralan pa. Asaan yung increase ng cases? If you really observe and yung increase in cases, the increase in kung cases, saan mga lugar? Ang increase in cases are dun sa mga thickly populated urban communities. Population density, sana yun, Sarap. Ngayon. Pero yung media, sinasabi nila, para bang lumalabas sa pag sinabi, narinig ng tao, nandito na sa atin, nandito sa tabi. Pero kung tingnan mo, sa Dagupan, hindi nga masyado eh. Kung sa mga baryo. Sa Dagupan, mataas. Mataas ang population nga eh. Ngayon, isa pa, well, pag-aralan mo yung modes of transmission, okay? So ngayon, sinisisi naman yung homosexual, yung population. Yung mga same-sex. Mga same-sex. Well, ang reason ng yung rise in same sex is because the virus, the human immune deficiency virus, is transmitted in one route through the exchange of body fluid. So ano yung body fluid? Body fluid means yung luha mo, yung laway mo, yung semen mo, yung lubricating fluids ng body mo, etc. Body fluid yan eh. Yun, so yung body fluid that come in constant, continuous contact with yung mga partners na gano'n ang sex intimate na matagal, na araw-araw, gano'n yun. So, madali matransmit ang HIV. So, yan ang one route. So, intimate sexual contact, okay? Hindi lang homosexual
Pwede rin naman yung bisexual, lalaki, babae. Madali lang din yan. Ang problema, yung isang partner meron na. Bibigay doon sa isang partner, yun, kalat-kalat. So, one route of transmission is yung body fluids. Okay? So, pwede ba natin sisihin 100% yung sexuality? Hindi naman eh. Kasi another route of transmission is yung by the use of dirty instruments, dirty needles. O saan ginagamit yung dirty needles? Sa drug abuse, Yan. yung karayom. Mga drug users. Yung drug users, yung simpleng karayom lang, siringilya, ayaw bumili. Hihiram na lang doon sa katabi niyang drug user. Yun, transmission din ng HIV through the sharing of dirty needles. Isa rin niya, marami naman tayong drug addicts dito, di ba? Gumagamit ng siringilang, humihiram doon sa katabi. Mode of transmission yan. Sige, hindi ka naman homosexual, hindi ka naman nagda-drugs. Paano ka nagkaroon naman ng HIV? Marami ka naman kitang tattoo. Yung tattoo naman, galing yun doon sa needle. Yung needle ng tattoo artist, paulit-ulit ginagamit sa mga customer niya. Yung isang customer niya, meron ng HIV. So, hindi naman na-sterilize yung kanyang karayom, ginamit doon sa susunod na customer. Ayun, transmission na rin yun. Okay. So, sunod-sunod naman yan. Hindi ka naman homosexual, hindi ka naman drug user, wala ka naman tattoo. Bakit ako may HIV? Yan pala yung nanay mo may HIV. Bata ka palang, baby ka palang, pinasahan ka na ng HIV virus, baby ka palang may HIV na. So, ibig sabihin, kapag yung nanay mo may HIV, nasa sinapupunan ka pa, nakakapitan ka na. Yes. Transmission. Body fluid yan eh. Yung HIV virus nasa body fluid ng nanay. Dadaan yun sa placenta, pupunta sa baby. So, nung 20 years ago na ako, nasa NICU ako, marami na akong HIV baby. HIV baby? Yung biro mo, yung 4 na binanggit ko, hindi naman drug addict yun, hindi naman homosexual yan, hindi, walang tattoo. Paano nagkaroon ng HIV? Nanay. Okay. Sige. So, yan. Yan na yung explanation. Nahawa na, namana pa. So, yan ang explanation ng bakit tumataas na mabilis ang incidence ng HIV. Kasi yan ang 4 na binanggit ko. 4 reasons ng paano natatransmit ang HIV. Yun. So, kailangan talaga yung preventive, kailangan pag-aralan natin yung modes of transmission para mapigilan yan yung pagtaas. Ito ngayon na nakakatakot, Dok, kasi itong sinasabi nating alarming increase naman ng adolescent or teenage pregnancies ranges to 10 years old to 14 years old. So, pwede mong batang-bata ito para magbuntis? Yes, well, pwede ka ang babae, yung fertile, starting the age of 12. 12 pa lang, magre-regla na yon. Ang ibig sabihin, pag nagregla ang babae, nagpo-produce na ng eggs yun eh. Fertile na siya. So ngayon, 12 ka pa lang, nagregla ka na, kung ginamit ka, may intercourse, yung lalaki naman, may fertile din, may fertilization, buntis na, pwede yon. Okay? So, ano ang problema dito? Hindi, kasi ganito yan eh. Karamihan sa mga kabataan, sinasabi nga natin, marami dyan is drug user. Yun. So, kapag ganyan, mga batang-bata pa yan, gumagamit ng droga at nagiging free na ang sex sa kanila. Well, yan ang peer pressure. Malakas ang influence ng peer pressure eh. Para bang it's the in thing eh. Parang ginagawa, para bang uso ito eh. Para matanggap ka ng peers mo. Susunod ka, sasama ka. Okay. Kasama diyan yung wala ka pang boyfriend, wala ka pang girlfriend. Killjoy yan. Killjoy yan. Sige, lahat ng yung barkada ng mga couple, lahat sila lalabas, outing lahat sila meron ng mga sexual activity. Bakit kayo wala pa? Hindi lang yun, hindi lang partner kung paano, baka nagpapalitan pa, exchange partner. Siyempre, alam niyo meron yan may adventurous. So, sa bottom line nito, isang mode of transmission din yan. Isang mode of yung palago ng yung teenage pregnancy. Okay, so paano mo lalabanan yan? Ganon. Well, it's konting utak lang talaga ang gagamitin ng medical at saka yung health communities eh. Paano ma-prevent ang HIV? Paano ma-prevent ang teenage pregnancy? Alam mo, itong mga batang ito, hindi alam
ang science, ang medicine ng pregnancy o ng HIV. Kailangan meron tayong education. Ganon. Tuturuan mo yung bata ng, pagdating ng 12, may itlog ka na. O, kung di mo iwasan ng sex, mag-protect ka. Meron man naman pwede tayo protection. Sex education, protection, sama-sama yan eh. Pero kung nahihiya ang yung population, ang community, ang city, nahihiya, marami pang batikos na wag ituro yan, o yan, expect mo tataas ang... Yung nga, kinukontra ng isang relihiyon o sikta, yung religious sect, ang Wag ituro. reproduction health bill. Sabi ko, kaya nga tumataas ang teenage pregnancy kasi hindi alam ng bata kung paano siya mabubuntis. Yun, akala niya yung sex na walang mangyayari dyan. Hindi, kailangan merong sex education, tuturuan mo, etong week nito, etong linggong ito, kung hindi ka mapigilan, huwag kang pumayag na gamitin ka. Ganun yun eh. Yun, okay. Turuan mo din yung lalaki ikaw. Bata ka pa, kung gumamit ka ng girlfriend mo na siya ganitong period, mabubuntis yan. Huwag mo, iwasan mo, mag-abstain ka for etong week. Ito lang, yan ang sasabihin ko sa'yo. 1 week, mga 5 days to 1 week. Kung hindi mo mapigilan ang desire mo, maawa ka naman dun sa girlfriend mo. Bubuntisan mo. Pero yan, it takes two to tango. Kailangan may education yung lalaki. Meron din education yung babae. Kahit na isa sa kanila wala, at least naman isa sa kanila alam na. Pero yan, ito, responsibility ng babae. Hindi naman alam ng lalaki kung anong regular cycle ng babae. Ang babae, alam niya. Every month, meron siyang bisita. So, 10 days after yung bisita niya, itong babae, itong teenage, turuan mo, 10 days after yung regla mo, wag kang magpagamit. Okay. Bakit? Sige, subukan mo, mabuntis ka. Sino may kasalanan? Ikaw, kasi hindi mo alam yung ginagawa mo. Okay. Pinag-uusapan natin dito, Doc, immunodeficiency. So, ibig sabihin, kapag immunodeficiency ay, mahina ang kanyang... Yes. Ang HIV, yung sabi natin last week, Human Immune Deficiency Virus. The virus causes AIDS. AIDS is the acquired immune deficiency syndrome. Okay? So, immune deficiency, ibig sabihin niyan, yung immune system ng victim na itong pasyente, bagsak, deficiente, kulang-kulang. Paano nangyari yun? Kasi yung virus umatake doon sa lugar kung saan ginagawa yung immune system. Okay. Saan ginagawa ang immune system? Marami, yung bone marrow, yung spleen, yung mga liver. Yung immune system, maraming component yan eh. So, ang ginagawa ng yung HIV, yung virus na yon, inaatake yung production ng immune system components. Yan. So, isang matinding component ng immune system is the T3, T4 cells. Yan yung killer cells eh. Yan yung pumapatay mismo yun yung pinaka-marine, yung sundalo. Yung, yan? White blood cell yan? White blood cell. It's a white blood cell. It's a type of white blood cell. Kasi maraming type white blood cell, maraming klase. Pero white, hindi sila red. So, yung killer white blood cell, yung tawag ng T3, T4, pag meron kang infection, yung katawan, gagawa na maraming ganon para pumunta dun sa kung saan yung lugar ng gera at papatayin niya lahat yung virus. Kung wala kang T3, T4 population, dahil yung pinatay na ng HIV, ng virus, ayun, wala kang laban sa infection. So, malago ngayon na infection. Anong klaseng infection? Yung mga simpleng infection na kayang-kayang labanan ng tao, lumalago. Yung sipon, yung mga pneumonia, yung mga skin disease, lahat yun na nagiging opportunistic na kasi mahina ng immune system. So, lalago talaga yun. So, paano makakatulong yung ikarma dito sa tinatawag nating deficiency ng immunodeficiency? So nga, ito lagi natin sinasabi, anong role ng ikarma? Well, alam na natin, na-prove na natin, ng ikarma is a very potent
immune system booster. Na nakatatak sa mga kahon immune booster nakalagay. So ano ang ginagawa ng ikarma? Actually dalawa yan dalawang malakas at tatlo pero dalawa lang laging ang pinopromote ko na yung properties ng yung Nara extract which is ikarma. Yan yung antioxidant property niya at saka anti-inflammatory. Yung antioxidant mismo is para bang tune up yan i-condition niya lahat ng mga organs, yung parte ng immune system na gumagawa ng yung protective bodies, yung white cells. Kukondisyon niya yan para konting sakit lang andar ka agad. Okay? Pero siyempre, meron talaga makakalusot na infection. Ang infection, invading organisms, magkukos yan ng inflammation. Kung hindi mo pigilan yung inflammation, tuloy-tuloy yung symptoms. So, pangalawang character ng Nara extract, ikarma, is yung anti-inflammatory property niya. So, yung dalawang yan, i-combine mo, antioxidation, anti-inflammation, tapos yung sakit mo, tapos yung pagtutuloy ng sakit mo. O sige, yung pangatong stage naman. Kasi kung talagang mahinang immune system mo, o kaya very strong yung invading organism, o kaya very strong yung multiplication ng cancer cells, sabihin ko. Okay, ang ginagawa ng ikarma, meron din siyang anti-cancer property. So marami tayong nasubukan yung beginning pa lang na stages ng cancer, minom na ikarma, hindi na tumoy. Kasi na-overcome yung pag-reproduce ng cancer cells. So yan, anti-cancer property. So yung tatlong binanggit ko, yan ang benefits na nakukuha sa ikarma is antioxidation, anti-inflammation, and anti-cancer. Yung tatlong very strong na components ng ikarma. Ano pong yung may sinasabi dito na parang isang source ng cancer yung mga mahihina yung hormones ba yun? Hindi. Yung isang source ng cancer is kasi yung may mga lahi, may mga tao na yung sinasabi nila mana pero hindi ako maniwalang mana. Ang sinasabi yung cancer prone kasi yung mga cells, yung mismong cells marupok, very fragile. Ano ba itong sinasabi nilang hormones? Ano ito? Marami naman hormones sa human body. Merong, yung adrenaline is a hormone. Yung endorphin is a hormone. Yung insulin actually is a hormone. Yung growth factor is a hormone. Okay, so may mga hormones katulad ng growth factor. Yung growth factor hormone, yan ang lumalabas sa yung puberty stages para dumami yung cells, para tumangkad ang tao. Yun ang growth hormone. Okay. So, the growth hormone can be responsible for the abnormal or yung mabilis na proliferation ng mga cells. So, kung mali ang proliferation ng cells, yung dumadami yung cell, imbis na yung normal cell na dumadami, yung cancer cell ang dumadami. So, yan, isa growth hormone yon. Okay? So, pati estrogen, yung hormone ng babae, yung estrogen, pwede siya mag-stimulate ng abnormal growth. Kasi, yung estrogen can, results ng maraming estrogen, yung mga babaeng malalaking boobs, yung very prominent ang female characteristics. Yung estrogen yon. O yung mga lalaki naman, yung hormone ng testosterone. Yung testosterone, yan ang cause ng boldness. Testosterone yung virility. Machong-macho ang dating mo. Kalbo ka pero ang ganda ng katawan mo. Masculine. Masculine. So, yan ang binanggit ng mga hormones na nag-a-affect ng body can also cause yung cancer proliferation. Yan yun. So, yung hormones. Okay, kung sa babae, breast. Sa lalaki, prostate. Bigote, yung buhok. Ayun. Pero ibaliktad sa ulo kasi ang testosterone pakakalbuhin ng lalaki. Ayun. O yung mga ibig mo sabihin, ang dami kong may testosterone ka. Testosterone. Dahil masculine ang dating. Yan. Okay. Dito, noong 1997, nagkaroon po ng pagsusuri o pag-aaral ang Manningham at ito ay pinublish sa Journal of Natural Products. Ito ay nangyari sa India. Na parang nakadiscover sila ng ito nga gamot or medicina, herbal medicine para dito sa diabetes at asthma. Yes. Ano po 'yon?
Well, itong study nito, ito matagal na nga to. pero niya 1997 ang ganong aga pinag-aaralan na yung Nara extract na nasa Ikarma. Ngayon, so bakit kasi maraming gumagamit noon ng Nara extract eh. Ano na available na yon, hindi lang napapag-aralan. So itong mga research nito, si Manikam and colleagues niya, gumawa sila ng study, kumuha sila ng Nara extract. Pinag-aralan, nilagay sa mga clinical trials, sa mga laboratory, tinignan kung ano talaga magiging effect nito sa yung outcome nito ng mga laboratory subjects. So after a study nito, nakita nila, it lowered the blood sugar. Ito mga 1-month studies ito. Ipagbigay ng Nara extract dito sa mga laboratory animals, bumababa ang blood sugar level nila on the average of about 42%. Ay almost, biro mo paano bang hinati yung blood sugar content? Mabisa talaga ito sa blood sugar. Okay? Tapos, yung resultant ng baba ng blood sugar, pati yung weight bumaba. Pati weight bumaba ng 20%. Okay? So ngayon, kinompare itong mga results nito sa yung known na substance ng metformin. Okay? So nalaman pala nito, yung benefit nitong Nara extract is the same as the benefit na nakukuha sa metformin. Ganon. Tapos yung mga kasi ang metformin pala may mga side effects yan na ng liver disease, questionable. Pero itong natural product ng Nara extract, walang side effects na nakikitang ganon. Walang toxic na side effects eh. So yan sabi nila, naging alternative remedy sa high blood sugar. Okay? So ngayon, itong nalalaman din natin ngayon, metformin nowadays is no longer the drug of choice for diabetics eh. Kasi marami nang lumabas na herbal at saka ibang klase mga chemical na gamot na kontra high blood sugar. So ngayon, tinanggal na nga yung metformin. So pwede naman i-prescribe yung metformin dahil it's for an economic reason. Mura talaga metformin. Pero hindi pa rin tinatanggal yan. Hindi. Kasi hindi talaga. Sinabi nila, maraming side effect. Ako, gumagamit ako ng metformin. Hindi talaga tinanggal eh. Pero ang sasabihin, metformin, kung i-weigh mo yung benefit versus yung disadvantage, mas marami talagang benefit eh. Unang-una, napaka-available at saka mura ang metformin. Siyempre, kung mag-resort ka sa iba, medyo mataas ang budget, baka hindi mo kakayanin i-sustain yung pagbili nun. Ganon. So, para bang, sige, pagpilian mo, it's either gagaling yung high blood sugar mo or kakaroon ka ng side effect ng diabetes. Doon ka na sa metformin. Pero ganoon din, ang metformin magkakaroon din ng side effect. Yeah, yan nga eh. Pero yan dapat sabihin talaga ang management ng doktor na nagmamanage ng diabetes, dapat niya talaga binabantayan ng pasyente niya. Mag-prescribe ka ng metformin, a limited time. Sige, i-take mo naman ito daily for the next 3 months. After 3 months, balik ka rito kasi i-evaluate na kita. Tingnan ko kung tatamaan ka na ng mga side effects. Kasi kung mayroong evidence na mayroong kang liver damage, itigil na natin yan. Pahinga muna. Tapos, i-resume na lang natin, palitan natin ng ibang gamot. Insulin na lang, ganun. Well, mas marami pa ibang mga chemical na medicines na pwede dyan. Insulin, dulo na yan eh. Pag hindi gumana metformin, hindi gumana yung mga bagong anti-diabetic na medicines, mataas pa rin ang blood sugar. Umpisahan na natin ang insulin mo. Dalawang klase yan eh. Metformin saka metformin. Joke orly yun. Ito, magandang tanong nito ni Brown Abal at si Joe Abalos. Sabi niya, paano po ba i-address ang diverticulosis? Makakatulong ba ang Ikarma? Diverticulosis. Okay. Pero una, kailangan natin i-explain yan. Ano ba itong diverticulosis? Diverticulosis is a outpouching of the intestinal wall. Okay? Outpouching? Paano? Teka, nag-iisip ako ng mga maiintindihan ng mga nakikinig na hindi mag-imagine. Kung kayo ay nakakakita ng appendix, yan yung
Saan yan? Appendix sa libro o sa tao? Sa tao. May appendix din Yung kasi appendix, sa libro naka-attach yun doon sa yung large intestine. Para bang maliit na butil yan na lumabas sa wall ng large intestine. Ayun. Parang tumubo lang. masakit yun. Hindi, pag appendicitis. Oo. Pero lahat ng tao, pinanganak ka, meron ka talaga appendix na walang function yun. Oo. Ganon. Yung diverticula, ang tawag doon, paloob naman ang tubo nun. Na-divert. Paloob. Paloob. Oh, Yung isa palabas. Sa loob ng lumen ng intestine, merong butil na papasok. Yung butil na papasok sa lumen ng intestine, yung daanan ng mga dumi-dumi lahat yun, lagi na-irritate yun Nadadaanan. Nagagasgas. Nagagasgas. So, nagkaka-inflammation yun. Yun ang umpisa ng diverticulitis. Okay. Yun, yung isang butil na parang appendix na papasok, nagalaw, na-infect, na-inflame, yun ang symptoms. So, kailangan operahan. Well, sa diverticulosis, okay, diverticulitis, yan yung infected na. Diverticulosis is marami kang ganun. Nagagasgas. So, ano ang important, significance at saka pag-iingatan sa diverticulosis? Kasi, wag yung diverticula na napaloob doon sa daanan ng intestine, dinadaanan lagi yun ng dumi, ng constipation, matigas na dumi, pag na-irritated inflammation, di ba? Okay. Pag, di ba, usapan natin matagal na, ang umpisa ng cancer is inflammation. So yung diverticula, pag naging inflame yun, napabayaan mo, yun ang start ng colon cancer. Yun. So, ano itong diverticulosis? Marami kang diverticula sa inyong intestine na kung hindi mo ingatan, yan ang source ng colon cancer. Kasi meron akong kaibigan na mayroon siyang ganyan na maliliit na bukol-bukol. Well, na-discover siya. Yung diverticula, hindi nakikita sa labas yun. Nakikita lang yung sa colonoscopy. Yun. Colonoscopy. Talagang pasukan ka ng tubo para makita yung sa loob. Yun. Okay? Kung marami ka talaga niyan, actually, minsan sabi nila, hereditary yan. Kung yung mga ninuno mo, may mga... Kaya nga pinuputol daw yun Oo. Ako lang kasi meron tayong mga instrumento, mga surgeon na doon sa proctoscopy na may gunting sa dulo Parang gano'n, may snare. Tubo, tapos gaganunin lang. Biro mo, yung sa mga may diverticulosis, minsan may 100 ang natatanggalin. Yung iba, maliit pa, hindi pa So, paulit-ulit. Every year, papasok siya. Pero yung pala, lalaki yan Kung pinabayaan mo, infect. Kaya yun na yung colon. Hindi. Cancer na, Yun ang source ng magiging colon cancer. Okay? Pero isang part ng yung intestinal lining ang diverticulosis. Ganon. So, ayan nga. So, yung question na what is diverticulosis is yung lago ng mga ganong papasok sa large intestine. Ang sabi rito, paano raw makakatulong yung ikarma sa diverticulosis na yan? It's an inflammation. Diverticulitis is an inflammation. So, ito, sabi ko, yung the two mechanisms na involved dito, kung paano ang benefit ng ikarma to diverticulitis. Una-una, kung meron ng diverticulitis, contra-inflammation itong ikarma. Tutulungan yung mga infected na diverticula. Pangalawa, eto, pag kumain ka ng lagi na regular na ikarma, tumutulong yan dun sa yung bowel movement. Di naranasan mo rin yan, di ba? Oo, constipated ka palagi pag ano. Kung ang tao, lagi kang constipated, matigas yun, yung pinapadaan mo doon sa lumen. Kapag ka nag-ikarma na ako, bubuhos ngayon, na. Kung ang ugali mo, ang bawas mo every 2 to 3 days, yung sa second day pa lang, yung dumi mo na iwan sa loob, tumitikas yun Yun ang nagiging constipation. Ngayon, i-compare mo, padaanin mo sa rectum mo ang malambot o padaanin mo yung matigas. Ano ang mas mahirap? Yung malambot, walang problema. Tapos, wala pang sirado sa mga, ayan yung almorana. Kaya nga, mag-iiri ka di ba? Ngayon, yung laging constipated,
yung nagbabawas every 2 to 3 days, matigas yung lalabas. Bakit mayroong nagbabawas na parang kambing lang ang lumalabas? Yung dumi ng kambing. O, titingnan natin yan. Kasi minsan, intestinal obstruction na yun. Baka may bukol na doon sa loob ng intestine niya na, siyempre, pag dumadaan niya, napipit-pit yun. Pag napipit-pit, lumiliit. Ganun yun. Kaya naiipon pa rin yung natitira. So, kailangan talaga investigate. Mga proctoscopy yan eh. Titingnan. Hindi ang tawag na... Kasi kung magbawas ka, ang tawag nila, yung healthy is full evacuation. Yung tawag na full evacuation. Kasi ang rectum, yan ang holding area. Holding area ng dumi. Pag nagdumi ka, yung buong rectum mo, empty. May mga tao nagbabawas, kalahati lang ang nababawasan doon. So, yung naiiwan sa loob, na next day na lang, toxic na yun eh. Lason na. Lason na yun. Kaya mas maganda yung kung mga 3-4 na beses ka magbawas, okay lang yun. Ay, maganda. Sabi nga ni iba yung para bang may diferensya. So, ganito rin pala, may benepisyo rin pala sa pag-uutot. Oo, kasi may mga tao na halos hindi umuutot eh. Yun pala, naiipon na doon sa loob. Hindi, kasi yung pag-uutot yan, sabi ko, that's a symptom or sign of indigestion o malabsorption, gano'n. Kasi yung hangin, nanggaling yun sa fermentation ng pagkain na hindi tanggap ng digestive system mo. Kaya gumagawa ng hangin. Ganun yan eh. O kulang yung digestive enzymes mo, kulang yung pancreatic o liver enzymes para matunaw yun. Pero pag nagtrabaho yan, magpuproduce ng gas na ayaw mo. So, dapat lalabas talaga yon. So, kung lagi kang umuutot na gano'n, meron ka naman kinakain na hindi tanggap ng katawan mo. Pero may benepisyo ang pag-uutot. Meron kasi yung toxic gases ang sabihin natin, tinatanggal mo naman. O kasi kung di ka magbabawas, nagbo-bloat ka, para ba i-stretch mo naman yung mga intestines mo na hindi naman healthy. Kasi kung laging stretch din, siyempre, usapan din natin kanina yung diverticulitis. Yun na, yung isang kaibigan namin, ewan ko kung nalibing na kasi namatay lang. Iwan ko kung nailibing na. Ang istorya niya, kapag ka nagbabawas, parang kain ng kambing ang lumalabas sa kanya. And then may nakitang maliliit na, ito pinag-uusapan natin, diverticulosis. Maliliit na bukol-bukol daw sa kanyang intestine. Hindi naman niya inalintana, parang baliwala hanggang sa lumaki, naging colon cancer. Stage 4 na. Kaya wala na, hindi na siya nahabol. Kaya namatay. So advice ko dyan sa mga yung nagtatanong ng diverticulitis, isang cause lang naman ng cancer, ng colon cancer. Pero ang dulo nitong colon cancer is yung lifestyle ng pagkain at saka yung bowel movements. Sabi ko, kung ang pamilya mo galing ka sa lahi may colon cancer o galing ka sa lahi ng puro constipation o pangit ng bowel habits, ngayon palang ayusin niya na. Pero ganito, kapag ka nagtatanong ka kasi ng ganyan, sasabihin nila, mahilig sa kaluskus, mahilig sa mga laman loob. Doon ba nanggagaling yung colon cancer na yan? Yes. Hindi kasi yung content ng kinakain, hindi naman yan ang cause ng cancer eh. Ang cause ng cancer is yung improper bowel movement, improper bowel cleansing. Ini-store mo yung toxin doon sa magaling ang katawan natin eh. Alam niya dapat eh. O sige, amo, eto na yung dumi, itapon mo nga. Ilalagay na natin doon sa rectum mo para maitapon mo mamaya. Ang gagawin ng mga kumakain ng mga karne, sige, kain na lang kain pero hindi naman nagbabawas. Di ba? So yan, nakatago na doon sa basurahan pero hindi naman tinatapon. O kayo nabubulok. Kaya nag-absorb ng body ng toxins na nagkukos ng cancer. Yun ang explanation ng mga, kaya sinasabi ko, at sa mga nakikinig, alam nyo, yung pagkakain ng kaliskis ng karne, etc., hindi naman yan yung dahilan ng cancer. Ang dahilan ng cancer is yung ugali nyo ng paglilinis ng katawan. Yun. So, yan. Number 1, ayusin nyo yung pagbabawas ng dumi. Karma, sigurado yan. Maraming katanungan dito, Dok. Hindi natin siguro ipapalabas yung testimonya sa dami ng tanong. Sabi rito, Dok, ano po usually
oras ang digestion ng pagkain bago idumi? Ha? Well, hindi. Anong oras daw? Usually, ilang oras Oh. ang digestion ng pagkain bago idumi? Kapag ka kumain ka, bago matunaw yun. Well, merong movement time ang from the stomach to the large intestine. Usually mga 3 hours yun eh. Usually mga 3 hours eh. Mapansin nyo, kung kumain kayo ng mga sa umaga, bandang hapon, ay kung talagang 3 times a day kayo magbabawas, medyo yan, mag-iipon na yan. Ganun yan eh. So from stomach to intestine, usually mga 2 to 3 hours yan eh. Ganon. Kasi yung intestinal movement, laging gumagalaw yan. Patulak ng patulak. Bakit yung iba, bago kakain, magbabawas muna? After na kumain, magbabawas ulit? Hindi, kasi yun ang stimulation. Ang bowel movement is stimulated by yung reflex, yung stimulation ng bowel walls eh. Kasi pag kumain ka, stimulated na yung ang tawag nito yung muscle contraction ng yung digestive system. Okay? Yung mag-uumpisa yan, pag kumain ka, doon sa tiyan. Ang tiyan, siyempre, magkocontract yung muscles ng tiyan para gumalaw yung pagkain papunta sa small intestine. Yung small intestine, magkocontract din yan papunta sa large intestine. Yung large intestine, magkocontract din yan patulak na papunta sa yung colon at sa rectum. So ngayon, pag kumain ka, yung kumakain ka, na-stimulate yung muscle movement. So hanggang sa rectum, na-stimulate yung muscle movement. Okay. So yun ang feeling ng defecation, yung magbabawas ka na. So it's actually normal while you're right after eating that you feel the need na magbawas ka. Okay. May psychological effect din yun. Hindi, merong Kung pag inisip mo na babawas. may psychological component talaga. Kasi yan ang tinatawag nating conditioning ng katawan. Ibig sabihin yan, so umaga pa lang kung proper ang training mo, conditioning mo, sa umaga pa lang, darating ng alas 7, alam mong babawas ka, mamaya, alam mo na yun, naisip mo na, mamaya, naramdaman mo na. Yung conditioning na yan, nagawa na ng katawan mo yon. Tapos pero may window yan. Pag hindi mo nagawa yon, titigil na yon. Kaya kung yun sa oras na dapat ka magbawas, na tuwing umaga ginagawa mo na, after 15 minutes, pag hindi mo nagawa yon, constipated ka na. Ayun. Parang body clock din Pinabukas mo na. Parang body clock na. Gigising ka. Maramdaman mo, pag hindi ka nag-move yung tamang oras ng, sabihin mo, alas 7, yung everyday alas 7, tapos yan. Dahil sa nagmamadali ka, o may gagawin, o may bisita, hindi mo nagawa, napigilan mo. Bukas, constipated ka na. Yun, ganun pala yun. Okay? So, another question na naman dito, Doc. Anong gamot po sa arthritis? Arthritis? Depende sa anong arthritis mo. So, yung ikarma, makakagamot din yan? Oo, kasi ikarma is preventive and it's curative. O bawal natin sabihin na nakakagamot. Pero sa dami ng gumagamit ng ikarma, nabawasan na yung aking mga sakit galing sa arthritis. Ano arthritis? Osteoarthritis, gouty arthritis, yung mga ganon. Kasi, una, preventive antioxidant. Piniprevent niya yung onset ng mga arthritis. Hindi mag-uumpisa yan. So yung rheuma sa arthritis, isa lang yan? Isa lang yun. Okay. So ngayon, iba, miski naka-ikarma yan araw-araw for the last year, meron pa rin nakakalusot. Okay, so kung nakalusot yung pain, yung gout, yung umpisa, hindi tatagal yan. Pero, ang mangyayari dyan, yung inflammation. Ang inflammation ang masakit. So, tutulong yung ikarma dyan sa anti-inflammation. Imbis na 7 days ang pain mo, magiging 3 days na lang. Yun. Marami kasing, merong gout, arthritis, na nagtitik ng pain reliever na tinamaan din ang kanyang kidney. Yeah, well, double-bladed talaga. Yan ang sinasabi natin sa mga gamot. Alam mo, marami, ayan, iinom ka, kakain ka ng masama, daya ng bawal, ang salita mo, may gamot naman eh. Yun. Okay lang naman yun yung ganyan resort mo. May gamot nga naman. Sige, pero gaano katagal ka iinom ng gamot?
kung sigurado ka, basta may sakit kang ganyan, inom ka ng gamot every day for the next 3 months, may gamot naman eh. Sige, subukan mo kung hindi ka mag-dialysis after 3 months. Yun ang kapalit. Oh, wala ka na nga sakit for 3 months. Yung mga pasaway kasi, no, di ba? Oh, yun. Oh. Wala ka na nga. Ganito, kapag ka uminom ka ng alak, tapos yung nag-inuman, tutulog ka na. Siyempre, maisip mo yung maintenance mo. Oh. Isasabay mo na. No. ano mo mga gamot? Minsan may mga konyan eh. May mga timing yan eh. Ang gamot, hindi ikaw magdidikta kung kailan siya bibisa o gagana. Kasi may mga gamot na hindi pwede sa gabi, may gamot na hindi pwede sa umaga. So, hindi naman ikaw ang pipili ng oras ng gagana yung gamot mo. Yung gamot ang gumagawa niyan. Ganun yan. So, pag sinabi ng doktor mo, hindi, inumin mo lang ito sa umaga, inumin mo lang ito sa kasabay ng ganon. Pag sinabi ng doktor na ganon, may dahilan yun. Hindi mo kukontrainin ng doktor na mas marunong ka pa sa kanya. Na, hindi, kasi nag-inuman kami, nakalimutan ko, kaya doon ko na ayun. Ikaw lang, doktor. So, napaka ano pala nito? Basta mayroong ikarma na suporta, backup. Yan ang sinasabi ko na yung marami talaga akong yung nami-meet na mga e-karma users na ang gaganda ng mga kwento, nakakatuwa lang, na amazing. Para hindi ka maniwala pero sila sasabihin din, totoo Dok, talagang e-karma lang ako, gano'n. Ito lang ang nakakagaling sa akin eh. Ang dami ko na nasubukan, yung top seller on the market, yung sinasabi mabisa, gano'n. Pero dito ko lang naranasan yung ganitong epekto. Okay. Ito, sabi nito, Dok, normal pa ba yung umiihi ka sabay utot? Normal daw yun? Habang umiihi ka, umuutot ka? Oo, normal yun. Normal Yun. Habang nagbabawas ka, umiihi ka rin. Sumasabay din. Sa totoo lang, tayo sa men's room. Katabi mo, marami, di ba? Oo. Marami ka marinig niya, may mo. Ako mo sabihin, abnormal yung mga katabi mo. Normal talaga yun. Hindi, kasi lalo na sa biyahe. Simple lang simple lang yan. Mo nakaupo ka, haba ng biyahe mo. Nakakulong, uutot ka doon sa bus sa sakyan. Kaya pagdating mo sa yun na, ilalabas mo na. Kaya nga ang tawag doon comfort room. Kasi ang comfortable ka eh. Di lalabas ka para ilabas mo lahat ng discomfort mo. Ihi mo, dumi mo, utot mo. Yun ang purpose ng comfort room. Yun. So normal yun. Normal yun. Sumasabay yung pag-ihi mo at pag-utot mo. Normal yun. Kasi napigilan mo. Kasi may kung air condition ba, pasahero ka, umutot ka doon, siyempre, makukulo yung... Ibig sabihin niya, may konsyensya ka doon sa katabi mo sa bus. Okay. Habol na tayo sa oras, pero may bago ata tayong pasindidok, bagong ito eh. Alam, masasabi ko, isang comment doon sa utot ng kung tama ang digestion mo, kung tama ang pagkain mo, yung utot mo hindi mabaho. Ayun. Parang hangin lang na lumabas. At hindi pa tutunog. Kung pangit ang lifestyle mo, pangit ang pagkain mo, pangit ang bowel movement mo, sigurado yan pag mutot ka, tatakbo lahat ang katabi mo. At least, mas may benepisyo rin ang pag-uutot. Yun. Okay, sina Flor Calpo, si Joe Brown Abalos, Manong Ben Jubiliano, si Mr. Ben Joby, si TC Aki, si Mario Ico, si Precious de la Cruz, si Uyang Noli Corrales dyan sa Daly City, California, USA. Greetings niya. Happy Father's Day. Yung nga pala, Happy Father's Day, Doc. Happy Father's Day tomorrow. Tomorrow, si Ronnie Sebastian, si Alberto Fernandez Navarro, sabi niya, Happy Father's Day. Si Jeric Oviedo, si Esteban Garcia. Ang tanong niya rito, Doc, ano po yung dosage daw ng ikarma? Tamang dosage ng ikarma? Well, ang advice ko lang kung bago kayo mag-umpisa na ikarma para ma-maximize ang benefit, for the first 2 weeks, 3 doses a day. Capsule. Kasi naman tea, mga 5 to 8 glasses a day, ganon.
starting first 2 weeks. Yun. After 2 weeks, mag-maintenance ka na. 1 capsule a day, 2 to 3 glasses of Icarmati a day. Pero mas maganda ko ituloy-tuloy mo na Oo, rin. tuloy-tuloy. Oo. And yung benefit ngayon ditong taon hanggang Pasko, baka lang minimal na lang benefit na maranasan mo. Pero the following year, ay, sakit, disease-free ka na. Yes, Wala ka ng sakit. Si Benjamin Gahito, Rodi Sebastian, si Master Sarlo Gonzales, Ernesto Musada, GC Tulyao, Oscar Dolormente. At saka yung mga nagtanong sa atin, maraming salamat. Magaganda yung mga paliwanag ni Dr. Glenn na ngayon lang natin mai-encounter na mayroon pala mga ganon na klaseng sakit kung saan nagmumula yung colon cancer. Yun ang mga magagandang natutunan na naman natin sa araw na ito ng Sabado kay Dr. Glenn Soriano. Kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong, sa amigo yo, your one and only in the morning, nag-iikarma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Time. It is now 8:02. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and